Ano ang gagawin mo kung isang araw ay magising ka at malaman mo na ikaw pala ay anak ng isang hari? Karamihan din siguro sa atin ay minsan nangarap na maging isang prinsipe, prinsesa o maging anak ng isang hari at reyna. Ano ang gagawin mo kung ang pangarap mo ay isa palang katotohanan? Ganito ang nangyari sa isa nating maswerteng kababayan noong nalaman niya na isa pala talaga siyang prinsesa sa totoong buhay. Sa videong ito, inyong matutunghayan ang kwento ng isang Pilipina na prinsesa din pala sa totoong buhay at siya nga ay tunay na anak ng isang hari. Pero bago natin umpisahan mga parikoy, wag niyong kalimutan na i-hit ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw. Okay, kung handa ka na, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Kung hindi man lahat, karamihan sa mga batang babae ay nangangarap na magkaroon ng fairy tale na buhay. Maging isang prinsesa, tumira sa isang malaking palasyo, magkaroon ng kaharian, makakilala ng Prince Charming. And they will live happily ever after. O diba? Mala Cinderella, mala Snow White, mala Sleeping Beauty, at iba pang mga Disney princesses. Ngunit ang katotohanan, ang pagiging prinsesa nga ay hindi naman talaga para sa lahat. Kung hindi ito nakatadhana para sa'yo. Oops! Wag na wag kang mawalan ng pag-asa. Dahil sabi nga nila, dreams do come true. Kagaya na lamang sa nangyari sa isang Pilipina. Nung nalaman niya na ang kanya palang tunay na ama ay isang hari. At siya na nga ay isang real-life princess. Bagamat hindi na binanggit ng ating prinsesang kababayan ang kanyang tunay na pangalan, hindi naman siya naging maramot sa pagbabahagi ng kanyang mara fairy tale na kwento. Ibinahagi nga ng isang half Pinay, half Malaysian na prinsesa na ito ang kanyang nakakagulat at nakamamanghang kwento sa Humans of New York para sa kanilang Quarantine Stories series. At ayon nga sa prinsesa, naalala niya ang araw na iyon noong siya ay nasa kindergarten pa lamang. Buong akala nito ay gawa-gawa lamang ng kanyang butihing ina ang kwentong ito upang hindi na niya hanapin pa ang kanyang ama na noon ay hindi talaga niya nakilala sa buong buhay niya. Ngunit kalaunan ay naniwala na rin ito na ito nga ay totoo. Na siya nga pala ay anak ng isang hari at siya ay totoong prinsesa. Ayon sa prinsesa, meron daw event noon sa kanilang eskwelahan kung saan kailangang umattend ng mga ama o tatay ng mga batang nag-aaral doon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakapunta ang kanyang ama. Dito na nga nagtanong ang butihing prinsesa tungkol sa kanyang tunay na ama. At sinabi nga ng kanyang ina, naabala pa ang kanyang ama na nakatira sa Malaysia na isa nga talagang tunay na hari. Lubos na ikinalungkot ng noon ay batang prinsesa noong malaman niya na ang kanyang ama nga ay hindi makakapunta o makakadalo sa event na yon sa kanilang paaralan. Ngunit labis-labis na lang ang kanyang pagkamangha at pagkagulat at laking tuwa niya noong malaman nga niya na ang kanyang ama ay isang hari. Labis-labis ang galak noon ng batang babae dahil ang kanyang pangarap lamang noon na maging isang prinsesa ngayon ay naisakatuparan na nga. Makalipas ang ilang taon na pananatili ng mag-ina sa Pilipinas, ang kanyang ina ay nagdesisyon na nga na sila ay tuluyan ng manirahan sa Estados Unidos or USA. Ngunit ang buhay ng prinsesang ito ay sadyang iba at kabaliktaran sa mga napapanood natin. Na dapat ang isang prinsesa ay nakatira sa isang malaking palasyo, mayroong kaharian, may magagarbong damit, magarbong buhay at may sariling tagapaglingkod. Dahil alam nyo ba na ang munting prinsesang ito
ay nakatira lamang sa maliit na paupahang apartment kasama ang kanyang butihing ina. Ayon pa sa prinsesa, noong mga panahong nagtatanong siya sa kanyang ina patungkol sa kanyang tunay na ama, ang kanyang ina ay mananahimik na lamang at magbibigay lamang ng mga kaunting detalye. Kaya nagpasya ang prinsesang ito na hindi na lamang alamin ang kahit anuman patungkol sa kanyang tunay na ama. Dahil nga para sa isang batang kagaya niya, masakit para sa kanya ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Dagdag pa ng dalaga, noong nagpasya pala ang kanyang ina na sila nga ay manirahan na nga sa Estados Unidos, siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Noong minsan, siya ay nagtanong sa kanyang ina patungkol sa kanyang amang hari. Ang tanging naikwento lamang ng kanyang ina ay kung paano niya nakilala ang kanyang ama. Ayon dito, ang kanyang ina noon ay nagtrabaho bilang isang nurse sa Malaysia at doon nga niya nakilala ang hari. And the rest is history. Nabuo na nga ang ating kababayang prinsesa. Bagamat masaya siya noon na malaman na isa nga siyang tunay na prinsesa, mas pinili na lamang niyang kalimutan ang patungkol pa dito upang maiwasan ang sakit na kanyang nararamdaman dahil para sa kanya noon, mukhang malabo nga na kanyang makilala pa ang kanyang tunay na ama. Ngunit dumating ang hindi inaasahang pagkakataon noong siya ay 14 years old na. Isang gabi, nagring ang kanilang telepono. Isang hindi pamilyar na boses ang nasa kabilang linya. At sabi nito na siya ay isang representative ng His Royal Highness. At ayon dito, natatanggap nila ang mga sulat galing sa kanila. At ayon pa sa prinsesa, noong mga panahong iyon, dali-dali niyang ipinasa ang telepono sa kanyang ina upang siya mismo ang makipag-usap sa lalaki na nasa kabilang linya. Kung saan, nakipag-usap ang kanyang ina ng mga ilang minuto din. At matapos nga ang pag-uusap na iyon, sinabi ng kanyang ina na finally, ang kanyang amang hari ay nais makita ang kanyang prinsesa. Noong malaman niya ang balitang ito, dali-daling nagpaalam ang prinsesa sa kanyang paaralan noon upang magkaroon ng isang 1 week na bakasyon upang kitain ang kanyang long-lost king father. Lumipad patungong London ang mag-ina kung saan sila ay tumira sa Intercontinental Hotel at doon nga ay binati at sinalubong sila ng isang abogado at ito ay nagbigay ng cash para pang-shopping ng mag-ina. At ayon sa lawyer, ito daw ay pinapaabot at pinapabigay ng hari ng Malaysia. Ayon pa sa abogadong sumalubong sa kanila, ang hari daw will be available sa isang lunch sa susunod na araw. At sila nga ay nagkasundo na magtagpo sa isang restaurant sa hotel kung saan sila ay tumutuloy. Ayon pa sa prinsesa, noong mga panahong iyon, hindi lamang ang hari ang kanilang kasama dahil meron itong bit-bit na entourage. Naging maayos at matiwasay ang unang pagkakataong pagkikita ng mag-ama. Ayon pa sa hari, siya daw ay kamukha ng kanyang older sister. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, mas maraming beses na nakipag-usap at nagsalita ang kanyang ina. Kwento pa ng prinsesa, ang kanyang ina ay nag-demand ng financial support mula sa hari kung saan nag-agree naman ito at tumupad naman ito sa kanilang usapan. Nag-demand din ang kanyang ina na kung maaari, siya ay kilalaning legal na anak ng hari. Ngunit hindi pumayag ang hari dito. Naulit ng 2 beses ang pagkikita ng mag-ama. Ngunit hindi ito pinakilala ng hari sa kanyang pamilya. Ayon sa prinsesa, I was never brought into the family. I was never fully acknowledged. Ngunit hindi nagpatinag ang ina ng prinsesa dahil bago matapos ang unang pagkikita ng mag-ama, nagkaroon ng huling kahilingan ang kanyang ina mula sa hari. Ayon sa dalaga, thankfully, before we left that first lunch, my mother did make one request. She insisted that I take a photo with my father. Maraming salamat muli mga parikoy. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag nang mahiyang magbigay ng isang like
At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw. Maraming salamat!